Mabuhay Pilipinas! Dahil sa wakas may pangalawang Pinoy na gold medalist na sa Olympics. Makasaysayan ito sa lahat ng mga Pilipino. Congratulations Carlos Yulo sa pagsungkit mo ng ginto sa men's floor exercise sa Paris Olympics 2024. Champion Taduran nagsalita na sa tunay na ginawa niya kung bakit nagawa niyang inilampaso ang dating kampiyon na si Genjiro Shigeoka na dating may hawak ng International Boxing Federation minimum weight world title. Kaano pa alam na mamaalam na sa Olympics at uwi sa Pinas ng walang medalyang dala dahil natalo sa isang kontrobersyal na laban kontra yan sa taga Australia. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Dalawang minuto at 50 segundo sa round 9. Pinakasan ni Champ Taduran ng Hapon. Maladaking atake ni Taduran dahil sa walang tigil na pagambalos nito sa Hapon sa katawan at mukha. Kaya nagdulot ito ng pagdurugo sa ilong ni Shigeoka na magaan ka ng mata. Kaya pinahinto na ito ng referee. Kaya ayon kay Taduran, round 2 pa lamang mga kwento ay nakita na niya na nagka-nosebleed na ang Hapon at namamagana ang kanyang mata. Kaya ang Hapon ayon kay Taduran ay hindi na talaga sumusugod sa kanya. Kaya doon na niya naisip na papasukin at atakin niya itong si Shigeoka. Well, tama rin naman mga kwento ang naging desisyon ni Taduran. Dahil kung mabot pa yon ng 12 rounds ay nako, kahit na tumatakbo-takbo ang Hapon, pagkapagkatapos ng laban, ang Hapon pa rin ang maging world champion. Mga kakwento, ngayong hawak na niyang muli ang IBF belt. Gusto niya na isunod ang kampiyon na taga Puerto Rico na si Oscar Collazo para bawiin ang titulong binaklas noon sa ating kaubayan na si Melvin Jerusalem na WBO belt. Pero sige lang dahil ang mahalaga, world champion din si Jerusalem sa ngayon at hawak na niya ang WBC belt. Samantala, marami ang mga naging dismayadong mga Pinoy dahil sa nangyari sa isa sa mga pambato ng Pilipinas sa boxing sa Paris Olympics 2024 na si Carlo Palam. Matapos sa karanas ng nakakapanlulumo na damdamin dahil sa pagkatalo laban kay Charlie Sr. ng Australia sa mamamagitan ng split decision noong Sabado ng gabi, tatlong mga hurado para sa men's 57 kg quarterfinal bout ay pabor sa 4th seeded na si Sr. habang ang dalawa naman ng mga hurado ay pumabor ito sa Tokyo Olympics silver medalist na si Palam. Ang dalawang sluggers ay pinapanatili nila ang bakbakan na talagang masasabi mo na laban na mahirap na bibigyan ng score kung sino nga ba ang lamang sa kanila sa pagkatapos ng una at dalawang mga rounds. Kaya naman sa panahong dumating na ang pangatlo at huling round ay doon na mas lalong marangkada ang dalawa. Hindi naman kinakampiyan ni Mr. Kwento si Palam dahil syempre kaubayan natin yan. Pero sa last round talaga mga kwento, ang naging mas agresibo ay itong si Palam. Siyang nagbigay ng mas malinis na mga patama kung ikukumpara mo yan kay Senior. Pero ganun pa man sa huli, ang Australian ang indiniklara na nagwagi at ang susunod niya na laban. Kahit na matalo man siya ay sigurado na makakakuha na siya ng bronze medal ang taga-Australia. Masamang balita man na namamaalam si Carlo Palam sa Paris Olympics pero makasaysayan naman ang nagawa ni Carlos Yulo na siya lang naman ang naging pangalawang Pinoy na nakasungkit ng gintong medalya sa Olympics. Pangalawa yan sa weightlifter na si Heidelin Diaz na naging gold medalist sa Tokyo Olympics sa nakarang 3 mga taon. Yan naman sa ulitin, congratulations kay Carlos Yulo. Maraming salamat sa pagsungkit mo ng medalyang ginto. Mga kwento, dalawang boksingerong Pinoy na lang ang natira sa Philippines boxing team para subukang makasungkit ng gintong medalya sa Paris Olympics 2024 at yan ay sina Ira Villegas at Nisi Petesio na parehong lalaban para sa semifinals ngayong araw ng Linggo, August 4 sa taong kasalukuyan, Manila time yan. Kaya good luck sa ating pambato, nasa likod nyo ang buong sambayan ng Pilipino na handang nakasuporta sa inyo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jeffrey Villa, kay kakwentong User, kay kakwentong Shy Guys Room, kay kakwentong Mastermind TV, at kay kakwentong nununod yung shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan.
at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.